Makinis, malaki, talagang nakakamangha. Kaya dito nabaling ang atensyon ko at pinagtuunan ko ng pansin. Pero bago muna, nais ko muna kayong batiin lahat, maging mga silent viewers ko, maging sa mga subscribers, at shout out sa lahat ng OFW sa ibang bansa. Sana nasa mabuti tayong kalagayan. At okay, wala nang patumpik-tumpik pa, eto na nga. Meron tayong makikita mga butas dyan. May maliit at may malaki. At ayan nga, yun yung sinasabi ko, makinis. Tagusan yan. At kung mapapansin ninyo, ay lupa na sa ilalim. At ang tawag niyan, dahil tagusan at pwedeng matalian, yan ay hook. O kilala sa katawagan na anchor lock. Okay? We considered as telescopic marker ang ganito sapagkat tagusan. Okay? At meaning to say, hindi ka na lalayo sa item. Pero ba pagka ganito, ibig sabihin mababaw ba yung item? Hindi natin tiyak. Bakit? Kasi kinakailangan pa nating hagilapin at pag-aralang maigi yung iba pang mga karagdagang surface trail marker. Okay? Sa mga familiar na sa mga marker na ito, alam niyo na to. Pero sa mga baguhan pa lang, ay meron akong idea na ito nga, upang malaman ninyo na talagang nakakabilib ang mga kasaysayan noon patungkol sa mga Japanese Imperial Army. Okay, eto na. Pero bago muna, ayan, mapapansin natin yung malaking butas din na may diameter na 7 at tagusan. Kaya nga, telescopic marker. At mapapansin natin parang binarin na nga. Ayan, hinulugan ko ng maliit na bato. At tagus yan sa ilalim kaya binidyohan ko na rin. Makikita ninyo maya maya. At kasya yung braso ko dyan. So it means talagang man-made. Dahil, ayan o, circle na circle talaga. Pero dahil tayong lahat, may kanya-kanya naman tayong paniwala, pwede tayong mag-comment dyan sa ibaba. At share tayo ng mga kaalaman para na rin na magtulungan tayo bilang kapwa Pilipino. Baka kasi mahilig kayo sa ganito na mag-explore sa mga bundok, sa mga creek. Kapag meron kayong site na ganito, may mga marka, hindi malayong meron talagang nakabaon sa area na yan. Pero ang problema nga lang ay paano naman natin i-retrieve, okay? So konting background nga, yun sinasabi kong kasaysayan noon. Nung sa isang video ko, nung kaka-upload lang nung mga nakarang araw, ay tungkol yun sa Japanese engineering layout. At ang layout na yon ay isang halimbawa ng kanilang plano noon. Na kapag bunker ay malakihang trabaho. Okay? Pasensya na medyo nakakarinig kayo ng ganong parang kasi nandito ako sa gubat nasa medyo matuktok pero gubat pa rin. Kaya medyo nakakakilabot pero okay lang. Tuloy pa rin. At eto nga, meron tayong mapapansin dyan na hole. At yung hole na yun ay double hole, di ba? At ang meaning niyan ay excellent marker. Ayan, no? Okay. Ayan, okay. Ayan, tagusan. So maya maya ipapakita ko din sa inyo yung mga nakuhang marker dyan. Pero yung ibang mga hidden trail marker na nahukay, yung mga foreign object tulad ng bote ay hindi ko na maipakita sapagkat dinala ng mga kasamahan ko.
Kasi sa dig site na yan ay meron kaming nakuhang bote at kasama yung kable, dalawa na maliliit na kable at yung shell or clamshell at marami pa. May mga uling pa nga eh. Kaya pagka ganito, talagang masasabi natin na positive talaga ang area na to at mismo sa paghuhukay na ito. Actually 1 year na nga at nang nakalipas at ang hukay na ito ay hindi natuloy sapagkat yung mga kasamahan ko at ako ay hindi naman sa pang-araw-araw na ganito talaga, na talagang hukay lang tayo ng hukay. Kinakailangan nating maghanap ng trabaho at para na rin makakain. Although sinasabi kong positive ito, pero hindi naman ganun kadali i-retrieve o hukayin o makuha, di ba? Dahil nga syempre kinakailangan natin ng araw-araw na pangangailangan, pagkain. At yung mga magulang natin, di ba? Syempre para hindi tayo pabigat, na kailangan nating tumulong. Pero dahil nga sa isa ito sa naging hobbies ko, kaya gumawa ako ng ganitong content. Kumbaga ito yung pinaka niche ko mga kaibigan. Kasi kanya-kanya naman tayo ng niche, yung mga nag-iisip ng magiging content. Although mahirap talaga ang ganitong larangan, pero pinagtiyagaan ko para sa inyo na rin at magkaroon kayo ng idea. Yung kinatatayo ng kasama ko diyan ay meron niyang bato at ang degrees yan ay 90 degrees east, perfect east. At madadaanan natin yung dalawang passageway na malaking bato at may lock point na malaking bato rin na hinarang. At tatagos pa talaga dun sa malaking bato na nakatayo na may nakaukit na slash. Slash talaga kung dito tayo galing sa west side, kasi west side yan eh, metal element, kaya meron kaming nahukay na mga metal. Okay, kaya direct na yan, direct dig site. Kaso lang malaki nga na trabaho yan. Pwede nyo panoorin yung isang video ko na nagpapaliwanag, yung dinodrawing ko dun, yung layout o yung mga halimbawa ng layout ng mga Japanese Engineering Brigade. At ayan, nilinisan namin yung malaking bato. Kanina ay may mga lupa pa at eto na nga, naalis namin yung lupa. At yan ay pinakamalaking bato, kaya isa yan sa magiging fulcrum point natin. Kumbaga isa yung stone map kasi maraming hole at nagde-determine ng iba pang mga dig site. Okay, so kinakailangan matalas at lagi nating pag-aralang maigi para na rin hindi masasayang yung pagod natin. Kasi kung meron na tayong pang finance sa mga gustong maghukay talaga, gusto ma-retrieve, hindi masasayang yung pagod natin mga ka-TH. Okay, so ito na nga, ito na yung pinaka direct dig site yung sinasabi ko. Kasi maya maya meron tayong makita na iba pang karagdagang markers. Pinaka pangunahin na yun yung pinaka malaking slash na nasa bato. Ayan, hole pa rin yan na nagsasaad na merong malalim na deposito. Dahil malaki yung butas at hindi naman yan tinatrabaho na basta-basta na lang. At ang mga bakas na iniwan ng mga hapon na mga marker na yan ay talagang matindi din ang kasaysayan. Kung makapagsabi lang ang nakaraan ay talagang di basta-basta. Kaya eto, gilid yan ng creek mga ka-TH. Talagang pagka ganito, pagka Japanese engineering na ang magplano noon, hindi maiiwasan na kapag sa kalagitnaan ng kanilang paghukay, meron talagang mga water vein. Kaya hinahanapan nila ng paraan nang sa ganun ay pansamantalang matakpan, nang sa ganun ay makapaghukay sila ng insakto. Okay,
Ayan, meron na naman tayong naririnig, nakakakilabot. Pero okay lang yan, mga ka-TH. At eto nga, i-continue ko ba kahit natatakot na ako dito. Pero okay lang yan. Um, ayan, ayan. Ayan, yung dig site na yan pero dapat malaking hukay kasi maliit lang yan eh. Parang pinpoint lang yan. Parang naghukay lang ng parang sa CR lang. Ayan, may fish. Ayan, isa yan sa mga surface trail marker makikita natin, fish. So it means matubig talaga yung kinalalagyan ng deposito. Nakaharap yan sa norte, kaya fish ay yung norte sa compass orientation 0 degree at water element. Ayan, yun yung sinasabi ko. Dadaan natin yan, yung dalawang bato na tinatawag na passageway. Ayan, tapos may bato sa gitna. Ayan. Tapos doon, puntahan natin yan ang east. At mayroong engraved na malaking slash. Yan ang tinatawag na wood element. Okay? Wood element yan at mayroong hook sa ilalim. Pwedeng nating i-connecta doon sa pinakamalaking hook. At perfect east-west alignment talaga. At doon, ayan, tubig yan kasi norte. Another spot doon. Okay? Ayan, letter V na siya kung tingnan at sa ibabaw, pinakatap ay nagpapahiwatig ng south or fire element or 180 degrees. So kinakailangan ay kilatisin nating maigi mga ka-TH. Pasensya na medyo natatakot talaga ako dito eh. Pero okay lang. Ayan. Ayan. So talagang nakakamangha no. Ulitin ko, pagka Japanese Engineering Army ang magplano ay talagang solidong solido. Kaya posible na ang hukay dyan noon dahil dig spot yan, dig site yan ay malaki. Not literally na medyo malaki, kung yan ay shallow deposit lang naman may diameter lang siguro na 20 feet or 30 feet, more than that. At yung lalim naman niya ay ganon siguro kasi ayan, yun yung marka. Bago ko makalimutan, yun yung mga nakuhang hidden trail marker or HTM. Talagang hindi yan binasag hindi namin binasag, talagang ganyan na siya nung pagkakuha. Honestly, to be honest lang yan ay mga surface hidden trail marker, kasama na yung mga bote na nakuha at yung dalawang magkaparehang sukat na parang tire wire, kable na maliit. Ayan, pangalawa yan. Ayan, may butas na dalawa at halatang binarina. Ayan, isa yan sa marker, parang fish pa rin. Ayan, dalawang mata. At ayan pa. Ayan, yung mga nakuha. Kaso lang maliit na hukay yung pagkakahukay namin. Hindi yan pwedeng ganun na lang. Dapat malaki. At masasayang lang ang pagod namin kapag itutuloy pa namin yan. Kaya hahanap lang kami ng yung medyo hindi matubig na dig site. Okay? So maituring natin na stone map yan kasi maraming butas at dyan tayo magiging fulcrum point natin yan. Kasi malaking bato at tila nagpapahiwatig ng ibang direksyon pa ng mga item. Meron pang nakuha dyan sa ilalim. Ayan o. Divided treasure pa rin ang meaning niyan. Ayan, may butas sa gitna. Although hindi naman siya bilog na bilog, pero nakuha namin talagang hinarang yan. At sa ilalim dun yung metal na kable, dalawa. So maraming salamat sa inyo ka-TH at sa walang sawang pagsuporta. God bless sa inyong lahat at paalam.